Yan, inilagay ko na yung kanyang makina. Yan. Binalik ko na sa kanyang ano. Yan o. Ni-wirings na natin. Yan. Subukan natin pandarin. Yan o. Napakalakas yung ikot. Yan. Di na po siya nahirapan umikot. Yan. Reverse. Yan. Kaliwang reverse. Ayun o. Napakaganda yung ikot. Yan. Nilagay ko na rin kanyang pulley. Ayun o. Yan. Ang ganda. Ayun. Reverse. Ayun o. Napakaganda. Hindi po siya nag-i-stack up na. Yan. Hinto. Reverse. Ayun. Bushing lang po yung sira niyan sa ano likod. Ayun o. Inilagay ko na. Ayun o. Sakto na rin yung kanyang pang-belt. Pinalitan na rin natin ng belt yan. 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 Saksak natin. Pandarin natin. Ayun o. Napakaganda yung ikot. Ayun. Yan. Bushing lang po ang sira. Kapag ganyan po yung watch machine nyo, umuungong po na hindi po mapandar yung kanyang ilisi. Ang suspect ko po ganun, kung di po sa capacitor, maaari sa bushing o kanyang rin shafting. Kung hindi naman po sa bushing at saka capacitor, baka sa kanyang makina po. Yun o, napakaganda yung ikot. Isa pa doon, kapag ganun po, baka yung kanyang gear ay sira na at tumigas na po yung kanyang gear, ay hindi po talaga iikot yung makina. Yan, umuungong po. Yan. Yan. Napakaganda na po yung kanyang ikot. Yan, sana po wag po kayong magsawang magsuporta sa aking munting video. At maraming salamat po sa inyo, mga subscriber, at lagi po kayong sumusuporta sa aking munting video. Yan, maraming salamat po sa inyong time na panonood sa bawat aking na-upload na video. Maraming salamat po. Yan. Cut muna natin. Yan. Yung sa para dryer. Yan. Ay, yung sa dryer. Testirin natin yung kanyang capacitor sa dryer dahil pinandar natin yung kanyang dryer. Umuungong lang po. Yan. Sinit natin sa ano para makuha natin yung reading ng kanyang capacitor. Yan, kuha natin ang reading yung capacitor. Yan, yun. Ngayon, napakababa, 2.8 ang kanyang reading. Yan. Kaya mahina po yung kanyang ikot, yung kanyang dryer. Yan, may dala na tayong capacitor. 5 UF po siya para sa dryer. Yan. Kuhanan din natin ang reading yung bago para makita nyo. Yan o. 5.5. Yan. Yan. Malaki po yung kanyang reading. Yan. Nilagay ko na yung kanyang capacitor na bago. Saksak natin. Try natin. Yan o. Ayun. Napakabilis. Ganda yung ikot. Ayan po yung sinasabi ko na hindi po porke umuungong yung ating isang washing o dryer, iba-iba po yung sakit. Minsan pag umuungong, maaaring capacitor, maaaring bushing, maaari din pong kanyang makina. Yan. Ayan po. Tapos na yung ating inayos. Ayan o.
Takpan rin natin yung washing. Ayan. Saksak natin para nakasaksak. Ayan. Yun o, napakaganda po yung kanyang ikot. Ayan. Ayan o. Ayan, ayun yung dryer o. Napakalakas. Ayan, sira na po yung kanyang takip. Ayan, kung sira na rin yung takip, kung wala po tayong mailagay na mahanap na kanyang takip, pwede na rin po na maglagay po tayo ng kahit plywood po para hindi naman masyadong lumabas yung kanyang hangin na kapag nagda-dryer sa. Ayan o, nagda-dryer tayo niyan. May nilagay tayong basahan. Ayan na, malakas na yung kanyang washing sa dryer. Yung sa washing, umuungong po siya dahil nasira po yung kanyang bushing sa likod. Yung sa dryer naman po, umuungong siya dahil sira po yung kanyang capacitor. Ayan o. Ayan yung final na natin o. Malakas talaga yung ikot. Ayan. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat sa oras at time na inyong panunod sa aking bawat upload na video. Sa mga subscriber ko po dyan, sana po wag po kayong magsawa na manood sa aking bawat upload na video. Muli, salamat po. Hanggang dito lang po yung ating video.